Kapayapaan po at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Brother Aaron Bruso po, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. The sun is a daily reminder that we can rise again from darkness, and with God's help, we too can shine our own light. Have a blessed day, everyone! Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all! Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection po natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula po sa Ephesians chapter 1 verses 7 and 8. Na ganito po ang sinasabi. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. His infinite grace, yes, His infinite love, has saved us from the bondage of sin. He has resurrected us with Him from death due to our sins. We have been bought for a price, His redeeming blood. He laid down His life so that we might live. We are now alive in Christ Jesus. He lives in us, and we in Him. We must follow Christ and be His disciples. We should strive to attain the fullness of His image. Be holy as Christ is holy. Palaging maglingkod sa anumang kalagayan. Natutunan ko ang mapagkabawal, palaging magmahal at maglingkod sa kapwa. Dahil sinusundan bakas ng amang dakila, laging tinutularan halimbawa.
dakilan ang panganin at kapinhagihan. Ako ay masaya at lusang kapayapaan. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa kawan ng Diyos natin dakila. Ganang kapalakas at umakalinga. Lahat ng bagay ay aking magagawa. Lahat ng bagay ay aking magagawa. Sa kawan ng Diyos natin dakila. Ganang kapalakas at umakalinga. Lahat ng bagay ay aking A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Part 2 na po ng episode na Mobile Technology Dependency and How to Overcome It. Atin pong muling tanggapin ang Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Andrea Borja. Muli po ninyong matutunghayan ang isa na namang makabuluhang pagtatanghal ng segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God. Ang episode na ito na aming ipaglilingkod ay ang pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa technology dependency and how to overcome it. Ngunit bago natin alamin ang 4 pang tips or ideas kung paano natin maiiwasan o ma-overcome ang technology addiction o dependency, basahin natin ang magandang talatang ito. Tiyak na mapagkukunan natin ito ng karunungan at inspirasyon upang lalo nating hangarin na magawa ang mga pagpapayo na aming ibinabahagi. Sabi sa 2 Peter chapter 2, verse 19, "For whatever overcomes a person, to that he is enslaved." Kung tayo po ay youth worshiping God, si God ang master natin. At hindi tayo papayag na maging alipin ng sino man o ng anuman. Kapag hindi po natin makontrol ang sarili natin sa paggamit ng gadget o anumang devices, hindi man po natin aminin, dahil na-overcome po tayo nito, nagiging alipin tayo nito. At gaya pa rin ng nasusulat, "No man can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other." Hindi po pag-iwas sa paggamit ng gadgets ang objective ng issue natin ito, kundi para po magamit natin ito to our advantage. Nagaya lang tayo ang Panginoon ng ating mga gadget at hindi tayo ang alipin nito. Kaya tayo na po at pagpatuloy natin ang mga advices on how to overcome technology dependency. Ika-4, limit notifications and distractions. Bawasan o i-minimize ang mga distractions na dulot ng mga notifications sa iyong gadgets. I-turn off ang mga hindi kinakailangang notifications o gumamit ng notification management features upang maiwasan o mabawasan ang mga distractions na dulot nito. This allows you to maintain focus and resist the urge to constantly check your devices. Makatutulong din ito upang makapag-focus ka at matapos sa mga mahalagang gagawin mo. Ika-5 sa ating pamamaraan ay engage in offline activities. Maghanap ng makabuluhang libangan o mga aktibidad na iyong kinagigiliwan at walang kinalaman sa teknolohiya. Take breaks and engage in the other activities. Tulad ng pagsali sa sports na iyong nais at pagtatakda ng oras upang makapag-ehersisyo. Spend more time with nature
o di kaya'y sumangkot sa mga gawaing pangkabataan sa loob ng iglesia. Bukod dito, marami ka pang maaaring magawa sa iyong libreng oras, gaya ng pagbabasa ng mga libro o makabuluhang babasahin, arts and craft, o di kaya pag-aaral na matuto ng bagong instrumento. Ang pagiging abala sa ibang mga bagay o makabuluhang mga libangan at aktibidad ay nakatutulong na mabawasan ang sobrang paggamit mo ng teknolohiya. Ito rin ang magtataguyod ng mas balanseng pamumuhay. Ika-6 ay practice digital detox. Ito ay ang intensyonal at periodikang pagdiskonekta sa anumang teknolohiya o gadgets na mayroon tayo. Ang digital detox ay pagtatalaga ng mga partikular na araw o schedule kung saan ikaw ay iiwas sa paggamit ng screens o anumang gadgets upang makibahagi o gumawa ng mga alternatibong aktibidad. Practice. Ibig sabihin ay hindi mo lang ito minsan gagawin, kundi palagian. Sasanayin mo talaga ang sarili mo na hindi humawak ng kahit na anong gadget sa loob ng itinakdang oras o araw. Kinakailangan ng matinding pagkokontrol at disiplina sa sarili hanggang sa ikaw ay masanay. Use this time to recharge, reflect, and reconnect with the offline world. Ika-7 at panghuli sa ating pamamaraan ay to model healthy technology use. Maging positibong huwaran para sa iba, lalo na sa mas nakababata sa iyo at sa kapwa mo kabataan. Demonstrate healthy technology habits. Set boundaries and engage in balanced offline activities. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng responsable at maingat na paggamit ng teknolohiya, ikaw ay makapagbibigay inspirasyon sa iba na gawin din ang mga ito. Ikaw ay magiging isang tunay at positive influencer sa iba. Tandaan, ang teknolohiya ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan kapag ginamit ng may kamalayan, katamtaman, at sa mabuting pamamaraan. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga ideyang nabanggit at ng maingat na paggamit ng teknolohiya, maaari mong maiwasan ang pagkagumon o masyadong pagdepende sa teknolohiya. Mapananatili mo pa ang balansing relasyon sa digital world. At bilang kabataang Kristiyano, huwag nating kalilimutan, don't love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you cannot love the Father. 1 John chapter 2, verse 15. Nawa ay naging makabuluhan ang aming naging pagtatanghal at sana'y patuloy niyo kaming samahan sa mga kasunod pa naming pagtatanghal na nagpapakita ng saya ng buhay bilang mga kabataang naglilingkod sa Diyos. Dito lamang sa Youth Worshiping God. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. Maligayang panunod po sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia, dyan po sa dako ng Isabela, Nueva Vizcaya at Mountain Province, at sa kanila pong tagapangasiwa, ang kapatid na Levi Maningas. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatid na nag-share ng link ng ating pong broadcast. Sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pong pagtatanghal. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod ng mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po na kayo ay sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ang Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na atin pong lalakaran. Tayo po ay manalangin. Aba, Panginoon naming Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat, na patuloy po na nagbibigay sa amin ng mga kakayahan, talento at mga karunungan upang magawa namin ang iyong mga kalooban. Ikaw rin, O Diyos, ang nagkakalob sa amin ng mga mabubuting mga pagkakataon. At sa panahon pong ito, ang mga imbensyon ng sanglibutan na nagagamit po namin sa amin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po ang makabagong teknolohiya. Panginoon, amin pong hinihiling sa iyo, kami po ng mga lingkod mo na tinawag sa iyong iglesia. Tulungan mo po kami na ang anumang nilikha para po sa aming ikagiginhawa at ikabubuti ng aming mga pamumuhay, lalo na po ang technology, ang social media,
kasama po nito ay ang internet na nagagamit namin sa araw-araw. Magamit po ito, Panginoon, sa tama at wastong paraan. Magamit namin ito upang lalo po naming mapalawak ang aming pananampalataya, upang lalo po kaming makapag-share ng iyong mga salita at hindi ito maging daan upang kami po ay malayo at mahiwalay ng pananampalataya sa iyo. Tulungan mo sana kami, Panginoon naming Diyos, lalo na po ang mga nasa kabataan, na kanila pong maingatan ang kanila pong pag-iisip, ang kanilang kalooban sa paggamit po nila ng teknolohiya na meron po sa mundo. Hindi ito po ay magamit po sa maayos at matuwid na pamamaraan, sa paraan po na ito ay maipaglingkod sa iyo, magamit ito sa lalong ikabubuti ng aming mga paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo rin sana ang mga kapatid po namin na sa araw pong ito ay pupunta sa mga pinapasokang paaralan, sa mga pagtatrabaho, sa mga paghahanap buhay. Sana po, Panginoon, masumpungan po namin ang iyong mga pagpapala, ang iyong kapayapaan sa buong maghapon ng amin pong mga paggawa. Gawin niyo po sanang mapagpala ang araw na ito sa amin pong mga buhay. Ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin sa iyo sa pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.